Kung meron po kayong Bible, makibasa po kayo sa akin. Buksan po natin sa Luke chapter 22, verse 29. Luke chapter 22, verse 27. Yan. Sabi po dito, who is more important? Ito po si Jesus po yung nagsasalita dito. Who is more important? The one who sits at the table or one who serves? Sino raw yung pinaka-importante? Halimbawa, kapag sa mga gathering, ganyan, sino yung mga nasa VIP section? Parang ganun, no? Yung mga nasa hapagkainan o yung mga nagsisilbi? Of course, sabi dito ni Jesus, but yung the one who sits at the table, of course. Pero ito yung twist dito. But not here, sabi ni Jesus. Let me highlight this. For I am among you as one who serves. Wow. Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, as we hear your word, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. And tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, to understand your word. Touch our hearts, Lord God. Touch our minds, Lord. Let your Holy Spirit be upon this place, Lord God. Malaya kang kumilos sa bawat isa sa amin upang tanggapin ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Hallelujah. How do you prepare yourself on a natural disaster? Yan. Kapag may mga yung mga earthquake drill, yan. How do you prepare? Paano ka naghahanda sa sakuna? O halimbawa sa bahay, meron ba kayo yung parang go bag? Okay. Siyempre yung nandun sa bag ay yung tubig, importante yan, merong mga delata, okay? For you to prepare for a natural disaster, dapat handa ka. Sabihin mo sa katabi mo, dapat handa ka. Dapat handa ka. Ito po di ba mayroong mga natutunugan tayo dati pa to. Sabi mayroong darating na big one, yun yung malakas na lindol, no? Kaya magkakaroon po, maging dito po mayroong earthquake drill. O kaya naman yung kapag kami sunog, meron ding drill yung sa school natin. Yan, no? Bakit? For them to prepare. Yan. Paghahanda. Bakit naman may mga tao na they tend to slack off? Kumbaga parang they take this for granted. Hindi pa mangyayari yan. Hindi darating yan. Matagal pa yan, no? Yung mga nagsasabi nun, di ba? Baka nangyayari yan sa TV, lalo na, di ba? May bagyo po Alam niyo po ba yun? Kaya maulan ngayon Kumbaga parang may bagyo po sa bandang Mindanao, Visayas, ganyan. Ang dami pong nasalanta ng bagyo. Nakikita natin sa TV, no? Pero kung minsan, dumarating ba sa isipan natin, baka mangyari yun sa akin. O kaya naman, baka sinasabi niya, hindi mangyayari yan. Malayo yan. No? Malayo yan. Kumbaga, bakit kaya may mga tao, they take this for granted, yung being prepared. No? Siguro, kasi effort yun, no? Magtatabi ka pa, you have to prepare for yourself, no? Pero, paano tayo nagpe-prepare? Lalo na, ito po, for disaster to. Pero bilang isang mananampalataya, paano po tayo nagpe-prepare on the coming of the Lord? How do we prepare ourselves?
Marami nagsasabi, ang tagal na niyan pastor darating daw si Lord. Pero hanggang ngayon, hindi pa dumarating si Lord. Pero, kamusta na yung ating, kumbaga, relationship sa Panginoon? Kamusta na yung ating pagpe-prepare o paghahanda, no? Sa ating meeting with God. Sabi ng iba, hindi, malakas pa ako Yan. No? Ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. Ang title po nitong ito pong mensahe po natin for today ay pinamagatan ko pong A Servant's Heart. Sabihin nyo nga po, Servant's Heart. Yan. Servant's Heart. Kung meron po kayong Bible, basahin din po natin itong parable natin. Ito po yung main text po natin for today. Luke chapter 12, verse 35. And bigyan ko po kayo ng context dito. Luke chapter 12, verse 35 hanggang verse 48. Pero bago po natin basahin po ito, tatalakayin po natin dito, isa-isahin po natin, no? Himay-himayin po natin yung salita ng Panginoon. At naniniwala ako na talagang may mensahe si Lord sa atin ngayon May mensahe si Lord sa atin ngayon. Kagabi, habang piniprepare ko po ito, hindi ko alam masama yung pakiramdam ko. Bigla ako tinamaan ng sakit or lagnat. Pero sabi ko, Lord, kailangan ko i-finalize yung mensahe ko ngayon para bukas, bigyan mo ko ng lakas. Alam niyo po, kagabi, mga 10 o'clock, talagang parang inaapoy ako ng lagnat. Parang ganun po yung pakiramdam ko. Sino na po nakaranas ng ganun? May magkakasakit nga, sakit na likod ko, parang ganun. Ang hirap kumilos, ang hirap gumalaw. Pero sabi ko, Lord, heal me. Heal me. Alam niyo po, miracle ni Lord. Right there and there, nakaramdam ako ng lakas. Kasi naniniwala ako, itong mensahe ng Panginoon ngayon, no, meron pong itong impact sa atin ngayon. No. Pinagaling ako ng Panginoon. Salamat sa Lord. May mensahe siya sa bawat isa sa atin. Ang konteksto po nito ay, kung mababasa niyo po yung chapter 12, yung unang parable, mga parable po kasi ito Yung unang parable, it speaks about doon sa hypocrisy. No? Ang tinatawag po dito, sabi sa verse 2, the time is coming when everything that is covered up will be revealed, and all that is secret will be made known. Ang mensahe po na ina-address po dito ni Jesus is yung you should fear God, the Father, rather than the human beings. Ito po yung mensahe ng parable na yon. Mabilis lang po, no? Para makita lang po natin kung ano yung context nung babasahin po natin parable ngayon. So ito yung unang parable. Yung pangalawang parable is ang title nito is The Rich Fool, o yung sa ibang translation ay The Parable of the Rich Retiree, no? Ito yung ito yung taong ito, he has a selfish ambition, no? Yung nagtabi siya, nag-invest siya para sa sarili niya, no? Anong ina-address dito ni Jesus? It is the relationship of a person to his resources. Yung bang tayo daw, sabi ni Jesus, kailangan i-reject natin yung materialism and misplaced security. Yung third parable naman po is do not be anxious. Yan. Huwag daw kayong mag-alala. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Tapikin mo, baka natutulog na Ayan. Huwag kang mag-alala. Wala talagang pag-aalala, no? Pagka natutulog na di ba? Komportable yun Learn to trust God. Yun po yung mensahe ng parable na ito.
Kung titignan po natin, itong chapter 12 na ito yung ginagamit sa, ito, big word to eschatology. Sabihin nyo nga, eschatology. Ano ba yan, Pastor? Medyo ang hirap naman yung word na yan. Eschatology means the study or the theology about the end times, yung muling pagbabalik ng Panginoon, no? Na kung mapapansin niyo po sa Bible, hindi siya masyadong detalyado about the future. Bakit? Palaging nakafocus ang Biblia po natin, ang main concern niya is our preparedness. Sabihin niyo nga po, preparedness. No? Doon palagi nakafocus siya. Kaya kung mababasa niyo yung Book of Daniel, nagtanong si Daniel doon sa Panginoon Sabi niya, Lord, kailan mangyayari ito? Sabi ng Panginoon, go your way. go your way. Hindi mo na kailangan pang malaman kung kailan. Ang mahalaga, handa ka. Ganun po yun No? At kung titignan maging sa Revelation, yes, may pinapakita doon about the future, but it speaks about our preparedness. Hindi importante kung kailan mangyayari yun. Ang importante, kapag nangyari yun, handa ka. Dapat handa ka. So yun yung binabanggit po dito. No? Na ito yung pinaka-theme ng mga parables po na ito, na dapat you have to prepare your life, hindi lang yung physically, kundi lalo na spiritually. Spiritually. Basahin po natin. Now, ito po, our preparedness focus of what we are going to do now. Ulitin ko ulit. Our preparedness is focused on what we are going to prepare now. What preparation are you going to do now? Ang kailangan natin kasi dito yung present, yung ngayon. Kamusta na yung ating status ngayon? Kamusta na yung relationship natin sa Panginoon ngayon? No? Are you prepared? Handa ba tayo? Handa ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Now, this is the focus of the parable today. Basahin po natin sa verse 35. Sabi po dito, be dressed for service and keep your lamps burning. Ano po ibig sabihin nito? Keep your, sabi dito, be dressed for service. Ano yung sinasabi dito ni Jesus? Alam niyo po, sa mga Hudyo, sino po dito, sa mga babae nakapalda no? Sa mga Hudyo po kasi, pati yung mga lalaki, kasi yung damitan nila, kung mapapansin niyo po kapag mayroon ditong concert, di ba? Yung mga choir natin, kung ano-anong kumot yung dito. Pero, kasi yun yung dating culture nila dati. Sila, mahabang damit. And sabi dito ni Jesus, be dressed for service. Alam niyo yung ginagawa nila? Yung yung laylayan nila, ginagawa nila, nilalagay nila ito sa belt nila. Bakit nila ginagawa yon? No? Sa mga nakapalda, ako po, hindi ko po naranasan magpalda Nung nag-circumcise ako, hindi rin ako nagpalda. Pero, igaganon mo siya, itatakin mo siya dito. Bakit kaya? Para madali kang makagalaw. Yan. Ganun po yung sinasabi dito. Be dressed for service. Kailangan handa ka kumilos ng patakbo, okay? Ganun po yung sinasabi po dito ni Jesus. Ano pa? And keep your lamps burning. Ano po ibig sabihin po nito? Na kumbaga parang kung ikaw ay magsaserve sa master mo, kung darating siya, sabi kasi dito, verse 36, as though you were waiting for your master's return from wedding feast. Very specific. Yung wedding feast. Alam niyo po kasi, yung wedding feast sa kanila, wala po yung yung kultura nila. Kung minsan yung pagka-a-attend ka ng kasal,
hindi mo alam kung kailan matatapos siya. Kung minsan 7 days, no? The least is 7 days. Ganun po yung celebration ng kasal sa kanila, no? Kaya nga, pwede pa yung lumagpas ng mga 14 days, mga ganun, no? Kaya kung umaten yung master mo doon sa wedding feast, sinasabi lang dito ni Jesus na ito yung hindi nila alam kung kailan babalik yung master nila. Yan. Alam po nila ito. Kaya ito yung kwento ni Jesus. Ito yung parable ni Jesus. As though you were waiting for your master to return from the wedding feast. Bakit merong lamps burning? Kung ikaw ang servant, dapat, kung darating yung master mo, dapat siya? Maliwanag yung bahay. Kaya kailangan meron kang dala-dala palaging ilawan. Yan. Kapag gagabi na, hindi mo nga alam kung kailan darating yung master mo So, kailangan, prepare mo yung ilawan mo palagi. Kailangan palaging may oil. Ayan. Kailangan para nakakahiya naman. Pagdating ng boss mo, madilim yung tahanan niya, di ba? So, kailangan, sa madaling salita, ito pong sinasabi dito ni Jesus, we have to be ready as a servant. Kapag iniintindi po natin yung parable, dapat mayroong point of reference Tama po ba? May point of reference. Sa madaling salita, yung servant dito, ito yung mga follower ni Jesus. And yung master, of course, si Jesus yon. Now, basahin po natin yung verse 37. Tapusin po natin verse 36. Then you will be ready to open the door and let him the moment be arrives and knocks. Kapag pumasok na, kapag dumating na yung master niya, dapat handa na sila. No? Now, tignan po natin verse 37. Merong, kumbaga parang ang tawag ko dito, plot twist Kumbaga parang kakaiba. Ang weird. Tignan natin. Sabi nito, verse 37, the servants who are ready and waiting for his return will be rewarded. And I tell you the truth. Ito po, basahin po natin. I tell you the truth. He himself will sit them, put on the apron, and serve them as they sit and eat. Yung master, yung pinaka-boss nila, pagka dumating daw, siya yung magsusuot ng apron, magbibihis siya na ang servant, papakainin niya yung mga servant niya na nag-antay sa kanya, at tapos siya yung magsisilbi sa kanila. Now, kung hindi natin alam yung point of reference, pagka binasa nyo lang ito na para bang, bakit ganon? Ang weird naman nun. Yung boss, siya yung magsisilbi. Di ba dapat kapag ikaw yung boss, halimbawa, ikaw yung boss sa company, nandiyan na si sir. Pagtimpla mo na yung kape niya. Di ba? O kaya naman, andyan na yung boss natin. O andyan na si madam. Okay. Kailangan natin, i-prepare yung kanyang bihisan. Ganon Pero dito, yung master, siya yung siya yung nag-prepare. Anong ibig sabihin po nito? What we expect on a master is that the servants will serve the master. But, dito po, yung servants, sila yung pinaupo. Sila yung pinagsilbihan. Ang weird, But, tingnan niyo po, knowing that He is Jesus, yung Master. Ano ibig sabihin po noon? Jesus is willing to serve His servants. Yung Diyos, willing siya mag-serve. Ano ibig sabihin pa po nito? Tingnan po natin. Italakayin pa po natin.
Kasi dito, sabi dito, He may come in the middle of the night or just before dawn, but whenever He comes, He will reward the servants who are ready. Handa. Yung mga naghanda sa Kanya, kumbaga, naghanda sa Kanyang pagdating, siya naman ngayon yung magsaserve. Imagine, yung Diyos, yung Master, si Jesus, He is willing to serve His servants. He's willing to serve His disciples. He's willing to serve everyone who waits for Him. Bakit kaya yun yung gustong ipakita dito sa parable na ito? Ano ba yung palaging pinapakita ni Jesus sa mga disciples niya? Ano yung napapansin niyo kapag binasa niyo po yung Bible? Ano yung palagi niyang pinapakita? No? Anong klaseng master ba si Jesus? Anong klaseng master ba si Jesus? Unang-una, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Compassionate siya. He is a compassionate master. He is a compassionate God. He is a caring God. Hindi siya nang iiwan. Maring may mga taong mang-iwan sa atin, pero si Lord hindi siya nang iiwan, kapatid. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Yan yung master. Siya yung master. Yan yung klaseng master na pinaglilingkuran natin. He is a good God. He is a good Savior. Jesus heals. Salamat, Panginoon. Pinagaling mo ako. No? He provides for my needs. He loves me. He lay His life for me. That is Jesus. Ito yung master na willing maglingkod. Now, kung meron kang ganong master, kung meron kang ganong Diyos, ano yung dahilan natin para hindi tayo maglingkod sa Panginoon? Knowing that Jesus is willing to serve. Kumbaga parang ganito merong yung boss mo, okay, sabihin natin napakayaman niya, napaka-powerful niya, pero he is willing to serve. Alam ko merong ganong empleyado na nagpatotoo politician siya, pero namatay na siya Yan. Pero sabi niya, darating daw siya naka-helicopter sa isang community. Boss niya ito, sabi niya. Darating siya naka-helicopter. At tapos, ang gagawin ng boss niya na yun, mahilig siya sa puti magsaserve siya sa community. Kasama yung, willing siya madumihan. Yan. Willing siya madumihan. This is the master. Ito po, tao po yun Pero ito, He is the creator. Jesus, He is the creator of all things. Ano yung dahilan natin? Para hindi rin tayo maglingkod. Katulad niya. This is how He treats His servant. Kung ganito si Jesus sa mga servants niya, kung ganito si Jesus sa mga disciples niya, kung ganito si Jesus sa akin, personally, kaya ako, habang nag-aantay ako sa muli niyang pagbabalik, gagayahin ko siya. Gagayahin ko siya. Willing ako, gayahin siya. Bakit? Si Jesus nga He wants to lay His life for me. Ano pa yung dahilan ko? Ako, sinner ako Makasalanan ako, parang wala lang ang kwenta pero binigyan niya ng kahulugan. Binigyan niya ng kahalagahan yung buhay natin. He is willing to serve for us. Christ-likeness. Yun po yung nakalagay doon. Kadalasan, ang concern ng mga tao kung ano o kailan yung pagdating ng Panginoon. Kung ano ang mga sign. Meron ng, dyan na yung maraming lindol. Malapit na dumating si Lord.
And yun yung blood moon, ganyan. Pero hindi doon pala nakafocus yun eh. Nakafocus siya sa preparedness natin inwardly. Inwardly. Preparedness is more than physical readiness. It reflects a transformed heart motivated by understanding who Jesus is. Who Jesus is in my life. Now, how is our relationship with Jesus? Kamusta na ang ating relasyon sa Panginoon? Kamusta na ating devotion sa Panginoon? Kasi kung ganito yung Savior ko, ganito yung Master ko, tutularan ko siya. Tutularan ko ang Panginoon. Kasi, si Jesus yun eh. No? Gusto ko rin maging kagaya niya. Kung ganito si Jesus as a Master, dapat ganito din ako. Amen. Ito po sana yung maging inspirasyon natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Verse 37 is a great picture of who God is in our life. Ito ngayon yung magpupush sa atin para maglingkod sa Panginoon. May mga naririnig ako yun. Sarap maglingkod sa Panginoon. Tama po yun. Sarap po maglingkod sa Panginoon. Sarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Pero kapag ka nahihirapan ka na, kapag ka nape-persecute ka na, kapag ka meron ng suffering, magpapatuloy ka pa rin ba sa Panginoon? Papatuloy ka pa rin ba sa Panginoon? It's not about the title or anything, but it is our relationship with Jesus. Our relationship with Jesus is enough to continue para magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy po tayo na maglingkod sa bawat isa. Ito dapat yung nag-i-inspire sa atin para tayo po ay lumago spiritually. No? Kailangan meron tayong heart of a servant. Si Jesus nga naging example na merong puso bilang isang servant. Sabi sa verse 39, basahin pa po natin, understand this, if a homeowner knew exactly when a burglar was coming, he would not permit his house to be broken. Ano po ibig sabihin dito? Kailangan you have to prepare. Sabi pa dito, verse 40, you also, ito po yung pinaka-point ng parable na ito You also must, sabi nyo nga, must. Dapat. Dapat. Sabi dito, you also must be ready all the time. Dapat palagi. No? Hindi lang pagka nandito sa church. Hindi lang kapag mayroong mga gawain. Kundi dapat araw-araw. Araw-araw. Dapat handa tayo. Handa natin yung puso at kalooban natin. Handa natin yung ating sarili na mag-serve. Naniniwala ako na kung ano man yung mga profession po natin ngayon, ano man yung kung saan tayo tinawag ng Panginoon, maaaring ikaw ay estudyante, maaaring ikaw ay parent, maaaring ikaw ay businessman, maaaring ikaw ay professional, teacher, or anumang profession, no? Tinawag tayo ng Panginoon diyan sa institution na yan para maglingkod at gamitin yan para sa Panginoon. For the glory of God. My work is for the glory of God. Nag-aaral ako para itaas ang pangalan ng Panginoon. Are you willing to serve? Like Jesus. Like Jesus. It's not about the title, but our relationship with Jesus. If you have a heart of a servant, you are prepared. Dapat ito yun. Ito yung nasa puso natin. No?
okay na sana eh. No? Pwede ko nang tapusin yung mensahe natin ngayon. O, aga tayo uwi. Pero may tanong pa si Peter dito eh. Si Peter talaga. Sabi, verse 41, si Peter asked, Lord, is that illustration just for us or for everyone? No? Panginoon, kanino ba sinasabi yan? Yung pagiging prepared na yan? Sa amin lang ba yan? Exclusive lang ba yan? O para sa lahat? Ang ganda ng sagot ng Panginoon eh. Tanong din. Tanong din. Sabi po dito, sabi nyo nga, faithful, tapat. Ayan. Sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servant and feeding them. So, ito kasi mga disciples ni Jesus, talagang pinaprepare niya ito eh. No? Talagang meron silang, kumbaga parang, sila eh, pinaprepare sila ng Panginoon. Kapag nawala na siya, sila na yung magpapatuloy talaga nung gawain niya. Siya yung magpapatuloy. O kumbaga, magpapakalat ng gospel. At nangyari nga po yun. Nangyari po yun. Kaya naman, sinabi dito, managing his other household. Tignan niyo po, parable din yung sagot niya. Ito pong parable na ito, ano po yan? Magkadugtong po yan eh. No? Ito, yung kanina, servants, dito naman, may mapopromote. Tignan po natin. If the master returns and find that servant has done a good job, wow, well done. Okay? Good job. There will be a reward. Okay? Ano ra yung reward? Verse 44, I tell you the truth, the master will put the servant in charge of all he owns. So may promotion. Yan. Ito po yung mga leader. Yan. Katulad ko po, nalingkod ng Panginoon. Pastor, ayan. I tell you the truth, sabi dito, the master will put the servant in charge of all he owns, but what if the servant thinks, my master won't be back for a while? And he begins beating the other servants, partying, nagpa-party pa, no? Party, and getting drunk. Kumbaga parang, ano pa ang sinabi dito? The master will return unannounced and unexpected. Kumbaga itong pre-promote niya, okay? Vinolate niya, inabuso niya yung kanyang pagiging leader. Ganyan. Anong mangyayari sa kanya? The master will return unannounced and unexpected, and he will cut the servants in pieces and banish him with the unfaithful. Parang hindi si Jesus to no? Cut into pieces. Pero pipira-pirasuhin di ba? No? Ito po yun, si Jesus po nagsabi nito Cut into pieces. Matindi to, no? Talagang chop-chop. May chop-chop na mangyayari. Pero ito po, no? Kasi itong binanggit po dito, cut into pieces, ito po kasi ang tawag po dito ang tawag po dito is a covenantal language po nila bilang Jew. Kasi ito po yung ginagawa ng mga Jew kapag nagkakaroon sila ng covenant. No? Lalo na sa Old Testament, sa time nila ay Abraham. Kapag may covenant, anong ginagawa? Pumapatay sila ng hayop, hinahati nila yon sa gitna. No? Talagang cut into pieces. Ayan. Tapos, ang gagawin nila, dahil may kasunduan sila sa gitna noong bloodbath, no? Dahil may dugo no? Lalakad sila doon. Yan. Sila, dalawang party. Ganon. Lalakad sila sa gitna noon. Kumbaga parang sinasabi nila, sa agreement nila, na kung ikaw, ay lumabag sa kasunduan natin, ito yung mangyayari sa iyo. Cut into pieces. Yan.
Yung binabanggit po dito ni Jesus, cut into pieces, meaning, no, kapag ka lumabag itong servant na to, no, it will banish him with the unfaithful. Sa madaling salita, no, paparusahan siya ng Panginoon. Punishment of the unfaithful servant. No? And the servant who knows what the master wants but isn't prepared and doesn't carry out those instruction, yung instruction ng master sa kanya, no? But isn't prepared, sabi dito, doesn't carry out those instruction will be severely punished. And verse 48, but someone who does not know and then does something wrong will be punished only lightly. Lightly lang. When someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. Kaya napakatindi po accountability po. Bilang isang pastor, bilang isang leader, napakataas ng accountability sa amin ito eh. Kasi pagsusulit namin sa Lord to eh. Tama ba yung mga tinuturo ba namin? Hindi ba namin niloloko yung mga membro namin? Okay? Maging sa atin eh. Ito rin po yun eh. Parang ito yung sinasabi ni Jesus dito eh. Hindi ito, yung tanong kasi ni Peter, di ba? Ito ba ay para sa amin lang o para sa lahat? Sa totoo lang, ni-reframe ni Jesus ito. Ni-reframe ni Jesus. Walang exclusivity dito. Gusto kasi ni Peter maging exclusive eh. No? Pero hindi. Ito ay para sa lahat. Kaya ako po binanggit kanina, saan ka naroroon? Niloob ng Panginoon niya na nandyan ka. You are accountable to that. Pagsusulit natin yan sa Panginoon. Estudyante ka, naging tapat ka bang estudyante? Naging magulang ka, naging tapat ka bang magulang? Calling yan eh. Businessman ka, naging tapat ka bang businessman? Kasi faithfulness po ito eh. Empleyado ka, naging tapat ka bang empleyado? Kahit yung mga nasa paligid mo, hindi tapat. Pilipino ka, naging tapat ka ba? Meron po ba dito foreigner? The message of this is that our accountability, napakabigat po nito. As we wait for the Lord, no? Habang tayo po ay nag-aantay sa Panginoon, it is a servant's responsibility is to know the Master's will. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Yan po yung responsibility natin. Nagagawa ko ba yung kalooban ni Lord sa aking buhay, sa aking profession, sa aking pamilya? Nagagawa ko ba yung pinapagawa ng Panginoon sa akin? No? Maging sa mga disciple ni Jesus, they are challenged to occupy themselves with God's business faithfully rather than abusing their position. Ganon din po sa atin. China-challenge din po tayo ng Panginoon. Ino-occupy ba natin yung sarili natin ng God's business? Nag-glorify ba natin ang Panginoon at all times? At all times. This is a call to active stewardship and faithful service right now. Tapat ba ako ngayon sa Panginoon? Have you caught the heart of a servant? No wonder. Kaya maraming mga mananampalataya, they risk their life for the name, above all name. His name is Jesus. Babalik po tayo doon sa picture kung sino yung master. Balikan po natin. Sabi doon, Luke chapter 22. Yung verse na binasa po natin kanina.
Ngayon, naging malinaw po na itong master na ito, si Jesus, sabi po dito, who is more important, the one who sits at the table or the one who serves? Of course, the one who is at the table. But not here. Hindi ako ganon. For I am among you, who, as one who serves. The Lord that we serve, He wants to serve us. No wonder, maraming mga Kristiyano, they risk their life for the name of Jesus. Mga missionaries, mga pastor, at hanggang ngayon, nangyayari po ito. Nung nakaraang araw may nabasa ako somewhere in Asia, isang pastor, meron siyang dinidisciple na ilang mga kabataan sa community. At tapos, isang araw, pinasok yung bahay niya, kasama, andun yung pamilya niya, pati yung mga anak niya, andun yung mga anak niya, na witness nila, talagang dinrag, hinila yung pastor na ito, yung tatay na ito. Hinila, palabas, at tapos, sabi niya, i-denounce mo yung faith. Totoo po ito I-denounce mo yung faith mo. No? Ikaw yung nagko-convert sa kanila as a Christian. Konti lang yung mga kabataan na yun. Hindi yung buong community. Alam niyo po, binugbog po siya for 2.5 hours. At tapos dinala siya sa isang rebulto. Sabi niya, yumuko ka. I-denounce mo si Jesus. Pero yung lalaking ito, hindi. Sabi niya, hindi. Jesus pa rin ako. Kasi may alam sila na yung Jesus na pinagsisilbihan nila, He is willing to serve. Ano yung dahilan ko para hindi rin ako maging katulad niya? Ano yung magiging dahilan ko para hindi ako maglingkod sa Panginoon? Ano yung magiging dahilan ko para itatwa ang Panginoon? Ano yung magiging dahilan ko para hindi ako sumunod sa Panginoon? Kung siya nga willing siyang mamatay para sa akin, ano yung magiging dahilan ko para hindi ako mag-serve sa Panginoon? Lastly, ito pong picture na ito, na televised po ito, internationally. Alam niyo yung mga naka-orange, they confess that they are Christians. Hindi po sila missionary, hindi sila pastor. They're just regular construction worker na nakakilala sa Panginoon. At yung mga nasa likod nila, yun yung mga terrorists na sinasabi nila, kung hindi nila i-denounce si Jesus, kung hindi sila babalik sa kanilang dating relihiyon, papatayin sila. At hanggang sa huli, they declare the name of Jesus. They testify, hindi, mahal ko si Lord. Jesus is my Savior. Right there and there. Normal lang po silang Christian. Hindi sila pastor. Meron silang alam Ano yun? Yung Jesus na pinaglilingkuran ko, siya yung Jesus na nagmamahal sa akin. Ano yung magiging dahilan ko para hindi ako maglingkod sa Panginoon? Ano yung magiging dahilan ko? Bakit hindi ako magpapatuloy kahit na nahihirapan na ako, kahit na nagsasuffer ako? Ano pa yung magiging dahilan ko? Habang
ginagawa ko po itong mensahe na ito, talagang ako din napapaiyak. Dahil alam ko po, meron pong may mga decision po kami sa amin to step by faith in our ministry. We're enlarging our territory sa biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. And sa kabila po noon, nung kami po ay nagdesisyon as a family na gano'n, expand territory mag-isa Morong Bethel, talagang nag-ano po kami. Ngayon, we're planning to saturate the place, talaga expanding territory, talaga. And this week lang, alam niyo po sa bahay po namin, tinamaan po kami ng sakit. Una yung asawa ko, tapos pangalawa yung anak ko. And then yung biyenan ko din, nagkasakit din. Hanggang ngayon, medyo nagre-recover pa siya. At tapos kagabi talagang, di ko alam, nanlalamig ako, ganyan. Habang ginagawa ko yung mensahe na, hindi, Lord, pinagaling mo na ako. We have to move forward for the glory of God. Amen. Tayo po tayong lahat. Have you caught the heart of a servant? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, maaaring tinatawag ka na ng Panginoon, bumalik ka na sa akin. Maaaring tinatawag na tayo ng Panginoon para magpakalalim na tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Prepare our hearts. I-prepare na natin yung servant hearts, willing to serve the Lord at all times. That is the heart of a servant, a heart that is prepared for the coming of the Lord. Kamusta na yung ating paghahanda? Kamusta na yung ating paghahanda? Nagiging tapat ba tayo sa harapan ng Panginoon? I want to challenge you. Gayahin natin si Kristo. Gayahin natin ang Panginoon. Gayahin natin yung Master natin. Hallelujah. Hallelujah. We praise you and we honor you, Lord God. We want to lift your name high above all, Lord God, in this place. Baguhin niyo po muli ang aming puso. Continue to consecrate our hearts, our mind, Lord God. Ang aming puso, bigyan niyo po, Panginoon. Maybe, gawin niyo po itong opportunity and a privilege, Lord God, to have a servant heart. Servant heart. Hallelujah. Mga magulang, mga kapatid, sino po dito nais niya mag-recommit sa Panginoon? Lord, I want to serve you more. I want to serve you more. Sige nga po, pakitaas po yung kamay po ninyo. Meron po ba dito? Gusto niya, Lord, I want to serve you. Lord, I want to serve you. Lord, gusto ko gayahin kita. Meron po ba? Salamat po sa mga kamay na yan. Meron po ba? Lord, I want to commit to you, Lord. Hanggang meron pa akong hininga. Hanggat ako ay nabubuhay, Lord, Jesus. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Magtatapat ako sa iyo, Panginoon. Meron po ba dito? Hallelujah. Salamat po sa mga kamay na yan. I want to challenge you. Lapit po kayo dito. And I want to pray for you. Let's recommit our life to Jesus. Let's recommit ourselves. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon,
Hindi kami karapat-dapat. Pero ginawa mo kami karapat-dapat because of you, Jesus. Because of you in our life, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, yung nagtiwala sa amin ng lubos, na nagmahal sa amin ng tunay, Lord. Right now, we want to recommit ourselves. Maglilingkod ako. Maglilingkod ako. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Transform my life, Lord God. Transform my heart, Lord. Jesus. Sama-sama po tayo manalangin. Let's recommit ourselves. Jesus. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang magtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang magtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang magtiwala sa akin.
worship the Lord. Sige po. Sambahin po natin ang Panginoon. He deserves all the glory. He deserves all the honor. Come on. Let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Let's offer up our praise and thanksgiving to Jesus. Hallelujah. Lord, ikaw lamang. Ikaw lamang, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hindi niyo po kami kailanman binigo. Thank you, Jesus, for who you are. We praise you for who you are. Because you are good, you are a loving God, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I want to love you more. Jesus, Jesus. I want to love you more. Hallelujah. Oh Lord. Sige po, sambay po natin ang Panginoon with our mouth, with our hearts. Pwede po ba natin pasalamatan ng Panginoon? Ibukas po natin ating mga bibig. Lord, we want to worship you for who you are, Lord God, in our lives. Jesus, ukarabaras. Jesus, we honor you, Lord. You deserve all the glory. You deserve all the praises and honor, Jesus. Jesus, hallelujah. 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 Oh, Jesus. Tulungan niyo po kami na maghanda. Tulungan niyo po kami na ihanda ang aming sarili, Lord God. Sa muli mong pagbabalik, Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin na nagtatapat sa iyo hanggang wakas. Lord, wag po mawala sa amin ito. Araw-araw na gagawin mo sa aming buhay. Always remind us, Lord God, you are our God. You are my Lord. Hindi kita ipagkakait. Magtatapat ako hanggang wakas. Hallelujah. Can we pray that? Sabihin mo po sa Panginoon, Lord, magtatapat ako sa iyo. Lord, magmamahal ako sa iyo. Hanggat ako'y nabubuhay pa, magmamahal ako sa iyo. Mamahalin kita ng lubusan, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa. Thank you, Lord, for this privilege and opportunity that you have given to us. Thank you, Lord, dahil pinili niyo po kami. Pinili niyo po ang bawat isa. Hindi ka nagkakamali, Lord. Pinili niyo po ang bawat isa. Salamat. Salamat, nagtiwala ka sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord. Nagmahal ka ng lubusan at binigay mo yung buhay mo para sa amin. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon. You deserve all the glory. You deserve all the praises and honor. Hallelujah. Lord, maghari ka sa aming buhay. Maghari ka. Salamat po, Panginoon.
We bring back all the glory and honor to you and to you alone, Lord God. This we pray. In the mighty name of Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen, Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Lahat tayo manalangin. Let us pray for each other, mga kapatid. Let us pray for the church. Let us pray that all of us may always be prepared every day in our life, katulad ng mensahe sa umagang ito. Tayo lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, we glorify you, we honor you. Napakabuti mo, aming Diyos, aming Panginoon Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami sa inyo, aming Amang Diyos na nasa langit. Pinupuri ka namin, dinadakila. We lift your name on high. Salamat po, Panginoon, dahil kahit ikaw na nasa table, you are ready to serve us, Panginoon. Sino kami, Panginoon, na hindi magpatuloy, Panginoon. Lord, empower each one of us to always look at you, to always fix our eyes on you. Lord, in order that we may deepen our faith, that we may deepen our relationship, Panginoon. Lumalim kami, Panginoon, sa aming ugnayan sa inyo. Na makita namin kung sino ka, Panginoon. We will always worship you, O God. Empower us, Holy Spirit, Panginoon. Because we know apart from you, there is nothing we can do, katulad ng sinabi mo, Panginoon. Lord, kami mahina, pero may Diyos kami malakas, Panginoon. Pagtagumpay mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay Kristiyano. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Bagamat magtatapos na kami sa pananambahan, pero Lord, keep us reminded, keep us glued to you, upang, Panginoon, mapaalalahanan kami, bawat isa sa amin, na pinili mo kami, Panginoon. Lord, kami panlangit Panginoon. Lord, may you find us faithful every day in our life. Saan man kami, Panginoon, katulad ng sinabi mo, Panginoon. Salamat po, may Diyos kami lagi nariyan. Nangako na hindi kami iwan, pababayaan. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat, lagi ka nariyan. Salamat, mahabagin ka, Panginoon. Lord, cleanse us, O God. Hallelujah. Upang ang aming puso, ang aming kalooban, makita mong tapat, malinis. Handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Handang maglingkod sa aming kapwa. Handang maglingkod sa kapatiran. Handang maglingkod sa iglesia. Lord, oh God, we need you every day in our life. We can't make do without you, oh God. Salamat po, Panginoon, sa iyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po sa iyong mensahe na nagpapaalala sa amin to always be faithful, to always allow ourselves, oh God, to be empowered by your word, oh God, by your presence, by your power, Holy Spirit. Salamat po. Let your word fill our mind and rule our life, Panginoon. Nawa mangusap ka sa bawat isa sa amin every minute of every day, oh God, upang magtagumpay kami laban sa kaaway na lagi nariyan at naghahanap ng may masisila. Pero Lord, we know that you are greater than him. Oh God, you who is in us, Holy Spirit, is greater than the one who is in this world, Panginoon. Bagamat sa aming paligid, Panginoon, nakikita namin ang kaguluhan, pero alam namin we will be different because you are with us. You are in us, Holy Spirit. Salamat po sa paalala sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at pagpapala. Salamat, pinili mo kami. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat, Panginoon, sa iyong habag sa amin. Lord, thank you for everything that you have given us, O God. Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, sa umagang ito na kinasangkapan mo. Salamat sa kagalingan, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Salamat, Panginoon, sa mensahe, sa pamamagitan niya. Patuloy mo siya pagpalain. Dalangin namin ang biyaya at pagpapala mo sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Dalangin din namin ang patuloy na lubusang kagalingan sa bawat isang miyembro ng kanyang pamilya. Lord, ang kanyang hangarin sa puso, nakikita mo, yung sabi niya, Panginoon, to saturate the whole neighborhood. It will happen in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, salamat po, salamat po because we have a God who is faithful, Panginoon. Nariyan ka lagi para sa amin. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, ang iyong pag-ibig patuloy
na lumaganap sa aming puso, sa aming kalooban, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa aming pamilya, Panginoon, maging ang aming ministry, Panginoon. Dalangin namin ang pag-abot mo sa bawat pangangailangan, Panginoon namin, sa physical man ito, material, higit lalo sa aming spiritual na kalagayan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming trabaho, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang aming negosyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming hanap buhay, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mo, Panginoon. We bring back all the glory to you. Honor and praises are to be yours and yours alone, O God. All this in Christ Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God. Taas po natin ating kamay. Taglayin po ng bawat isa ang basbas at pag-ibig nating Diyos sa masalangit. Biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. Pakikipisan at gabay ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailan paman. Amen. Amen. Kamayan po natin bawat isa. Sabihin mo, God bless you. God bless you more. God bless you.